Tignan mong mabuti ang mga barya sa pitaka mo o sa alkansya mo ngayon. Baka may nakatago kang 1 piso na iba ang itsura sa normal na piso na nakikita mo araw-araw. Nagtataglay ba ito ng disenyo ng Rizal Monument sa unahan pero may kakaibang logo at mga bituin sa likod? Kung mayroon kang barya na may tatak na 2017 ASEAN, hawak mo po ang isa sa mga commemorative coins na inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Marami po ang nagtatanong sa mga online groups at mga forums kung ang bariyang ito ba ay may mataas na halaga o kung normal na piso lang ba ito na pwedeng ipambili ng candy sa tindahan. Sa dami ng mga kumakalat na maling impormasyon sa internet, oras na para alamin po natin ang totoong kwento sa likod ng bariyang ito. Huwag ka pong basta-basta maniniwala sa mga post na nagsasabing milyon-milyon ang halaga nito nang hindi mo muna sinusuri ang mga tunay na datos. Sa video na ito, pag-uusapan po natin ang bawat detalye ng bariyang ito. Mula po sa kasaysayan nito, ang mga natatanging disenyo na makikita rito, ang aktual na presyo nito sa market ng mga kolektor, hanggang sa tamang desisyon kung dapat mo ba itong itago o ibenta na agad. Simulan po muna natin sa kasaysayan at kahalagahan ng bariyang ito. Para maunawaan po natin kung bakit espesyal ang bariyang ito, balikan po natin ang kasaysayan nito. Ang bariyang ito ay opisyal na tinatawag na 2017 ASEAN Commemorative Coin 1 Piso. Inilabas po ito ng Bangko Sentral ng Pilipinas noong buwan ng January 2017 bilang isang circulating commemorative coin. Ang ibig pong sabihin nito mga kabarya, ginawa ito para ipamalit sa pangkalahatang publiko at gamitin sa pang-araw-araw na transaction. Ngunit may layunin din na maggunita ng isang malaking kaganapan. Ano nga ba ang kaganapan na iyon? Ang bariyang ito ay nilikha para markahan po ang 50th anniversary ng Association of South Asian Nations o ASEAN. Kasabay ng pamumuno o chairmanship ng Pilipinas sa naturang samahan noong taong 2017. Dahil dito, ang barya ay nagsisilbing simbolo ng kooperasyon ng mga bansa dito po sa Timog Silangang Asya at ng mahalagang papel ng Pilipinas sa rehiyon. Kahit na ito ay isang commemorative coin, ito po ay itinuturing na legal tender. Ibig sabihin, ayon po sa batas, may bisa itong pambayad sa anumang obligasyon o transaction sa loob ng Pilipinas sa halagang 1 piso. Ngunit, dahil po sa kakaibang disenyo nito, marami sa mga bariyang ito ang hindi na umabot sa sirkulasyon dahil agad na itinago ng mga tao at ng mga kolektor na nakapansin sa kagandahan nito. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang mga technical na detalye at disenyo nito. Kaya suriin po natin ang detalye ng 2017 ASEAN 1 Piso coin na ito. Mahalagang malaman ang mga sukat at komposisyon nito upang masigurado mong silyado at tunay ang bariyang hawak mo. Ang komposisyon po ng bariyang ito ay gawa po ito sa nickel-plated steel. Ang bigat naman nito ay eksaktong 6.1 grams at ang diameter o lawak po ng barya ay may sukat na 24 millimeters. Ang mga sukat na ito ay kapareho ng lumang serya ng 1 piso coin na pamilyar po sa atin bago ilabas ang New Generation Currency o NGC series. Dito naman po tayo sa disenyo nito na siyang dahilan kung bakit gustong-gusto itong pagmasdan ng mga mahilig sa barya. Nahahati po ang disenyo nito sa dalawang bahagi. Yan po ay ang obverse o ang harapang bahagi at ang reverse o ang likurang bahagi. Simulan po natin sa obverse o harapan na bahagi.
Makikita po natin dito ang tanyag na Rizal Monument. Dito po. At ito po ay matatagpuan sa Luneta. Nakasulat dito ang mga salitang Republika ng Pilipinas sa itaas na bahagi at ang numerical value na 1 piso. Dito po sa ibabang bahagi. Makikita rin dito ang taong 2017 kung kailan po ito ginawa. Dito naman sa reverse side o sa likod ng baryang ito, dito natin makikita ang pinaka-espesyal na sining. Tampok po dito ang opisyal na ASEAN 50th Anniversary logo. Ayan po. Kung titignan mong mabuti, mayroong disenyo ng sunburst sa likod ng monumento na sumisimbolo po sa kalayaan. May mga ibon din na lumilipad na nagpapahiwatig. Yan po, yung mga ibon. Ito po ay nagpapahiwatig o ng pag-unlad at saka kapayapaan. Higit po sa lahat, mapapansin mo rin ang mga bituin. Yan, meron pong 10 bituin dito. Yan, ang 10 bituin na ito ay hindi po basta dekorasyon lamang. Kinakatawan ng mga ito ang 10 members nation o ang 10 bansang kasapi ng ASEAN. Ang ganitong antas ng detalye ang dahilan kung bakit mataas po ang sining na nakapaloob sa maliit na baryang ito. Pag-usapan naman po natin ang tungkol sa mintage at kakayahan sa market. Ang isa po sa pinakamahalagang bagay na nagdidikta ng halaga ng isang commemorative coin ay ang tinatawag po natin na mintage o ang kabuuang dami ng piraso na ginawa ng central bank. Para sa 2017 ASEAN Commemorative Coin 1 piso coin na ito, ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay naglabas po ng kabuuang 10 million na piraso. Sa unang tingin, ang bilang na 10 million ay parang napakarami. Ngunit kung ikukumpara mo ito sa bilyong-bilyong piraso ng mga regular na barya na umiikot sa buong Pilipinas para sa pang-araw-araw na komersyo, ang halagang 10 milyon na piraso ay maituturing na maliit o limitado. Dahil sa limitado ang bilang na ito, hindi mo ito basta-basta matatagpuan sa iyong sukli kapag bumili ka sa grocery o sumakay ka sa jeep. Ang scarcity o ang pagiging madalang ng isang barya ang pangunahing dahilan kung bakit nagkakaroon ng interes ang mga kolektor. Habang lumilipas po ang mga taon, mas marami sa mga baryang ito ang nawawala, napupunta sa mga pribadong koleksyon o nasisira. Kaya naman ang bilang ng mga baryang nasa magandang kondisyon ay patuloy na nababawasan. Ngayon, magkano naman ang halaga nito ngayon? Dito na tayo sa pinaka-inaabangang tanong ng lahat. Magkano nga ba ang halaga ng 2017 ASEAN 1 piso coin sa kasalukuyang merkado kung bibilhin o ibebenta sa isang interesadong kolektor? Bago po natin pag-usapan ang presyo, dapat mong matutunan na sa mundo ng coin collecting, ang kondisyon ng barya ang nagdidikta ng halaga. Kung ang baryang hawak mo ay nanggaling na sa sirkulasyon, ibig sabihin ay gamit na gamit, may mga gasgas, madumi, o may mga mansa. Ang halaga nito sa mga kolektor ay karaniwang nasa 1 piso hanggang 5 piso lamang. Sa madaling salita, halos walang dagdag na halaga dahil marami pa ring ganitong klaseng barya ang nagkalat. Subalit, kung ang barya mo ay nasa kondisyon na tinatawag pong uncirculated o brilliant uncirculated, yung mga baryang diretso mula sa bangko, walang kahit isang gasgas, makintab pa at hindi pa nahahawakan ng hubad na kamay, ang halaga nito ay tumataas. Sa kasalukuyan, ang mga kolektor ay handang magbayad po ng mula 20 piso hanggang 150 piso bawat piraso para sa mga ganitong klase ng barya na nasa perpektong kondisyon.
Kung ito naman ay nakalagay sa isang opisyal na coin folder o blister pack mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang halaga nito ay maaari pong umabot mula 200 pesos hanggang 500 pesos. Depende po sa demand sa market at sa kasunduan ng bumibili at saka nagbebenta. Kaya kung nakakita ka ng post sa internet na nagsasabing nagkakahalaga ito ng 50,000 pesos o mahigit pa, tandaan mo na iyon ay isang malaking exaggeration o peking impormasyon. Ang totoong presyo ay nakabase po sa tunay na transaction ng mga lehitimong kolektor. Ngayon, ang sunod nating katanungan ay, itatago mo ba ito o ibebenta? Alamin po natin kung ano ang tamang desisyon. Kaya mas okay ba talaga itong itago na lang o ibenta sa kolektor? Ang sagot ay nakadepende po sa iyong layunin at sa kondisyon ng barya. Kung ang hawak mong barya ay marami ng gasgas at halatang galing po sa sirkulasyon, mas mabuting itabi mo na lang ito bilang bahagi ng iyong personal na koleksyon o ala-ala ng kasaysayan, dahil hindi mo ito mabibenta ng mahal. Ang pagtatago nito ay magandang paraan para magsimula ng hobby sa pag-aaral ng mga barya. Kung ang hawak mo naman ay isang barya na nasa uncirculated o perpektong kondisyon, mayroon kang dalawang pagpipilian. Ang unang opsyon ay ibenta ito ngayon kung kailangan mo ng mabilis na balik sa halaga nito, lalo na kung nakahanap ka ng kolektor na handang magbayad ng tamang presyo na nasa 20 pesos hanggang 150 pesos. Ang ikalawang opsyon na siyang mas pinipili ng marami ay ang itago muna ito sa loob ng mas mahabang panahon. Dahil ang mintage nito ay limitado lamang sa 10 million na piraso, habang tumatagal ang panahon, halimbawa pagkalipas po ng 10 to 20 years, mas lalong hihirap maghanap ng ganitong barya na nasa magandang kondisyon. Ang paglipas ng panahon ay maaaring magpataas po sa premium value nito sa hinaharap. Palagi pong siguraduhin na kung itatago mo ito, ilagay mo po ito sa isang protective coin capsule o angkop na lalagyan upang maiwasan po ang oxidation o pagkasira ng metal. Ang tamang pangangalaga ang susi para mapanatili ang tunay nitong halaga. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kabarya. Marami pong salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.